Vice President Inday Sara Duterte, dinumog po ng kanyang mga taga-suporta dyan sa Davao City. Ngayon po ay ang ika-1 taon na anibersaryo ng pagtatraidor at pagtataksil ng gobyernong Marcos sa mga Pilipino at sa kay former President Rodrigo Roa Duterte na kinidnap po nila papuntang Dahig, Netherlands. Kaya naman ang mga Duterte diehard supporters napasugo din sa Korte Suprema upang hilingin na magdesisyon na tungkol sa pagkidnap ng gobyernong Marcos kay Tatay Digong. Grabe ho, yung ginawa ng gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kamote. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa inyong mga video na kahit paos tayo, badat pa rin tayo. Parang awa nyo na, pakituplok nyo po yan. At supportahan po natin ang pangalawang YouTube channel po natin, ang Bisdak Historiador. March 11, 2025. Ito yung pitsa at araw kung saan lumapag si former President Duterte diyan sa NAIA galing sa Hong Kong. No, pagkatapos po makipag-meet and greet sa mga OFW. At paglapag po niya ng NAIA, dito na po. Ginago si Tatay Digong at kinidnap ng gobyernong Marcos at pinadala sa Dahig. At hindi man lang nakaranas ng korte sa ating bansa. Nakalungkot dahil si Tatay Digong ay isang prosecutor. Alam niya ang batas, abogado. Pero ipinagkait po sa kanya ang kanyang karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga nag-akusa sa kanya. Kaya ngayong araw, samot-sari po ngayon ang kaganapan at ang pag-alala sa pagkidnap kay Tatay Digong at ito nga po ang araw ng pagtataksil ng gobyernong Bangag sa Pilipinas na isinuko nga ho ang ating soberanya sa mga banyagang walang kinalaman sa ating bansa. Pakinggan po muna natin po ang balitang ito. Narito po, ngayong araw. Nagsagawa rin ng misa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City para sa paggunita ng ika-1 taon ng pagkakaaresto yan. Dinalahon po yan ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Davao City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, ano bang nangyari dyan ngayon? May sinabi ba ang Vice Presidente? Ruth, isang misa ang idinaos dito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali. Kasabayan ang ika-1 taong anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Personal itong dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang misa, nagpaunlak ang bisi ng maikling panayam sa mga taga-media. Muling iginiit ng pangalawang Pangulo na kidnapping ang ginawa sa kanyang ama. Hindi aniya huhupa ang galit ng mga Pilipino hanggat di maibabalik ng bansa ang dating Pangulo. Pakinggan natin ang bahagi ng aming ambush interview kay VP Sara. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para dito tayo ikulong. Magpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating kanila. Patuloy din daw ang pag-a-apply nila sa interim release ni FBRRD kahit papaulit-ulit itong madinay. Natanong din natin si VP Sara tungkol sa gulo sa Middle East. May puna siya kaugnay sa mga isinagawang hakbang ng pamahalaan. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. So, dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na Sa isang pahayag naman ni Congressman Paulo Duterte, sinabi niyang mananatiling isang mahalagang petsa sa kanilang pamilya ang araw na ito at maging pa sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Sabi pa niya, ang pagdakip sa kanyang ama ay hindi lang isang political event, kundi araw din umano ito ng isang ama na kinuha mula sa kanyang mga anak at mga apo. Samantala, present din sa misa kanina ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Hiling daw nila maayos ang kalusugan para kay Digong at makauwi na siya sa Pilipinas. Nagkalat din sa lungsod ang mga tarpaulin ni Digong na may nakasulat na A Prayer for PRRD. Ruth, sa ngayon, alas 5 ng hapon ay magkakaroon ng isang programa dito ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park ng Lungsod. Bago yan, magsasagawa muna sila ng Walk for Justice mula Magsaysay Park papunta dito sa Rizal Park. Ruth. Ang laki ng problema dito ni Bongbong Marcos, no? Pag si Inday Sara maging presidente talaga. Bakit? Consistent si Inday Sara sa kanyang sinasabi na ang ginawa ho ng gobyernong ito kay former President Duterte ay kidnapping. Kidnapping, putsang na mabulok sa bilangguan ito si Bongbong Marcos. Pag naging presidente si Inday, lahat ito mabubulok. Kaya banggitin ko mga pangalang mabubulok sa kulungan, ha. Lifetime imprisonment man ito, kung may kumbitay pa, meron na, bitay ito eh. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, Remulla Brothers, Tory,
at yung kasama yata si Abalos yan, di ba? Basta marami pong makukulong yan. Yung mga nabanggit ko, yun yung mga principal, yun yung mga kasabwat, yun yung mga nagplano. Pati yung isa may Marcos, Lakanilaw ba yun? Basta ito yun. Makukulong kayo dito. Ngayon, malaya kayo kasi hindi man kayo, nasa kapangyarihan kayo. Pero pag si Inday Sara maging presidente, ang nakakatakot kasi, si Inday Sara, lagi niyang binabanggit yung kidnapping yung ginagawa kay Tatay Digong. Tsaka kayong mga mainstream media, alisin nyo na nga ho yung sinasabi ninyo pagka-aresto. Hindi man inaresto si Tatay Digong, kinidnap. Wala mang kasalanan si Tatay Digong, walang ang warrant of arrest. Yan ang nakikita natin. Bago natin, pakinggan natin yung isang matalik na kaibigan ni Tatay Digong, si Miguel Dia, no? Kasama hanggang sa daig. Nagkwento siya kasi from Hong Kong. Di ba galing ng Hong Kong si Tatay Digong, lumapag sa NAIA, saka kinidnap. Pakinggan natin si kaibigan ni Tatay Diggs. Yes, good morning, everyone. I was there during the time. We had lunch. After lunch, we were told, I was informed that it was a scheduled audience with him, with the Filipino community, by the group of Pastor Timoloy, KOGC. where he committed that they will give a short speech. Walang abnormalities. Everything was fine. We had lunch. We went to the stadium. Everyone was there. It was, kung maniniwala kayo, yung stadium punong-puno. Puno talaga. Kasi, normal, walang, sinabi lang niya, handa akong humarap kung ano man mga consequences sa pinagagawa ko. At tanda, wala na siyang other political statements than greet the Filipino community. As a matter of fact, pagkatapos nga ng speech niya, ay magugulat kayo, yung taong sumalubong sa kanya, paglabas ng gym, Dagsa. siguro mag-1 kilometro na, punong-puno pa rin ng tao at kinakawayan siya. Pakita lang siya, masaya na sila. Everything was in order. Walang ina-expect na may mangyayaring malaki kinabukasan. So, next schedule namin was to have dinner, and during that dinner, we were informed na may nagkakagulo na nga daw sa Manila, may education, may inaabangan na daw siya, may huhuli sa kanya pagdating niya. Yun lang. Kung sinabi, Sec, meron po ba mga indikasyon that the events the next day would take such a dramatic turn? Walang mga indikasyon. Kung meron man, kung may warrant man, the normal thing to do is to post a ban. No? Yes. Go to the courts and then post a ban. We never expected na by ICC pala silang daladalang warrant na hindi naman nila maipakita ang pagdating nila sa plan. Lahat, nasa cellphone lahat. Nandito sa wala. So, ganun ka-simple yung situation. Dali Kasi dito po yung talaga si dating Bibi. sa aming mga Pilipino, no, na parang may nagkanulo or merong ng traidor. But how did you and the former president prepare for what came next? Well, the night before when nakatanggap na nga ng informasyon na naghahanda si Presidente, hindi namin alam kung anong krimen na kanyang nagawa except yung sedition na sinasabi, which is bailable. Hindi naman namin na-expect yun sa ICC. Kasi sino ba naman mag-expect yun sa ICC? Wala namang Jurisdiction. Wala namang investigation na nangyayari. Hindi naman siya napapagsabihan kung ano itong mga kaso itong na-file sa kanya. No? Kung baga sa at least may due process man lang na naibigay sa kanya bago na-implement yung warrant. Wala. Dali si BBM So dito. follow up, were there conversation among your team about security or travel plans? Yes, we had the travel plan. Originally, he was supposed to leave at 2 o'clock in the afternoon, but sabi namin, you may want to consider, una i-defer yung pagbalik, no? Pero hindi namin decision yun. Sabi niya, harapin ko ito kung ano man ito. Yun ang kanya. Nasa kanya ang decision. Sinundan namin siya kung anong gusto niyang gawin. Napagbigyan niya kami nung sinabi niyang, agahan natin ang alis natin. Instead of 2 o'clock in the afternoon, let's leave at around 5 o'clock so we will have enough time pagdating sa airport at pagdating sa Pilipinas. Mag-hote, mag-post ng ban. That's it. Hindi naman namin akalain na isang batalyon na pala yung sasalubong sa amin, magbibigay ng warrant of arrest na galing sa sinasabi nilang galing sa ICC na hanggang ngayon hindi pa namin nakikita kung ano yung warrant of arrest ngayon. Patay ka dito, BBM, pati ka Tory. Ako, sigurado ako, kulong si Tory, si Bongbong Marcos pag si Inday Sara maging presidente. Mantakin mo ha, walang warrant of arrest. Pinapakita cellphone hanggang ngayon, hindi nila makikita saan yung warrant. Sabi ko nga sa inyo, there will be a day of reckoning. Believe din ako kay Tatay Digong matapang eh. Kasi abogado si Tatay Diggs. Ang pag-aakala niya, ay bibigyan siya ng due process, equal treatment, no, pagdating sa batas. Hindi siya pinagbigyan lahat ng karapatan tinanggal. Talagang kidnapping ho ito. Grabe ho. Sa akin lang, mas worse ang maranasan ni BBM after ng kanyang termino. Maraming makukulong. O kaya pagsikapan talaga natin maging presidente si Inday Sara. Kasi nga, para maituwi lahat ng kabaluktutan na ginawa ng gobyernong Marcos, lalo na kay Tatay Digong. Ang pinag-usapan natin ito, soberanya ng ating bansa. Isang malaking pananagutan po ito. Pakinggan din po natin yung abogado ni Tatay Digong na si Delgra.
tuloy ang suporta nyo at pagdadasal sa lahat ng Pilipino ng mundo. And they all come to Duterte Street, to The Hague, to show their support and prayer. Please continue to do that. It means a lot to him. It means a lot to all of us to be in solidarity with a man who is detained at The Hague. Having said that, hindi lang po yung first anniversary ng kanyang pagkakulong ngayong araw, o hindi inaabangan na rin po natin yung birthday niya. March Yung first 28. birthday, so March 28. And I will re-echo what Atty. Kaufman said. Come to the Duterte Street, bring all the flowers and show your love to the former president however way you can. And I suppose even on March 28, there will be another celebration, not only at The Hague, not only in Davao, I'm sure in a lot of places around the world to celebrate his 81st birthday. Ayan po, ito na nga ho. Meron pang birthday sa March 28, so meron pang talagang malawak na selebrasyon. Kasi naalala po natin nung last year, March 28, kasama tayo dun sa Mindula, rally talaga. Gusto na nating sumugod dyan sa Palacio de Polvoron. Ito pa to, grabe. Kabuanan pa talaga ni Tatay Digong, ginago siya ni Bongbong Marcos, kaya hindi ito makakalimutan ng maraming tao itong araw ng katrayduran ng mga Marcos sa maraming Pilipino. Alam niyo po tayo mga Pilipino, dapat ipaglaban po natin ang ating karapatan. Na hanggang ngayon po ay si Tatay Digong, hindi man lang madesisyonan ng Korte Suprema kung ano po ang kanilang desisyon patungkol po dito. Sana ang Supreme Court linawin na po ito kung ito ba'y kidnapping yung nangyayari, kasi sa ating nakikita kidnapping po talaga ito. Kasi pag ideklara po nilang kidnapping ho ito, automatic ang Supreme Court mag-uutos, utosan ng gobyerno na kailangan mapauwi si former President Duterte. Pero hanggang ngayon wala pa pong desisyon. Sana nga po yung mga Supreme Court justices, huwag po kayo magpabusal sa mga mali-malitang pera. Desisyonan niyo po ito. Illegal po ang ginawa ho ng gobyernong ito. Kinidnap po si Tatay Digong, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kaya naman ho, sumugod ang mga Duterte diehard supporters diyan po sa Supreme Court upang hingin na dapat na magdesisyon ang Korte Suprema sa mga petisyon inihain ng pamilyang Duterte. Narito po, panoorin po natin ang mga kapwa didiis natin. Ayan na. Mabuhay ang hapag na manisog! Mabuhay ang limog! Tawag sa bilis na ano naman magagawa! Kasama sila ni Topacio. Grabe, ang daming pulis. Anak ng kamote, oh. Tingnan natin yung Supreme Court. Mga kasama, nandito po! Mga kasama! Ayan po yung mga DDS na pasugod po ngayon sa Korte Suprema para hilingin po na dapat magdesisyon na po ang Supreme Court sa nangyayaring pagkidnap kay Tatay Digong. Ika-isang taon na po ngayon, ha. Last year po nangyari yan, March 11. Parang awa nyo na, Korte Suprema, galawin nyo na po ang inyong baso. Ang liwanag na po, na kidnapping yung nangyayari. Sabi ni Medial Dia, walang warrant of arrest. Ang sabi na sa cellphone, hanggang ngayon wala pa rin may pakitang warrant of arrest. Meron ng preliminary na investigation, confirmation of charges, nagkaroon ng mga hearing. Kinulong na si Tatay Digong. Nahimatay na si Tatay Digong sa dike. Hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest na maipakita itong gobyernong Marcos, anak ng kamuti. Pag naging presidente si Inday Sara, panigurado, kulong kayong lahat. Itong mga ganitong kaganapan, maraming mga supporters na sumusuporta kay Tatay Digong, inaalala yung kataksilan ng gobyernong ito. Ako, kasama po ako dyan noong last year. Walang tulugan din yan, wala rin boses namin, nakatuto kami kay Tatay Digong, kay Inday Sara, at muntika na nga ho dyan magkaroon ng napaawat lang natin si Lunger, kasi kung di natin napaawat yon, baka marami pong patay sa amin. Kasi nga, wala po kaming panlaban doon. Ang hawak ng mga pulis ay mga armas. Mga Special Action Forces nga ho yun. Ganun katindi. Parang yun po ang nangyayari sa KOJC SIDS. Ganun din ang nangyayari kay Tatay Digong dyan sa Villamor Air Base. Kasama tayo sa history. Kasama, saksi po kayong lahat. Kayo rin nanonood sa akin. Yung katrayduran ni Bongbong Marcos. Huwag po natin kalimutan yan. March 11, 2025. At pakinggan rin po natin. Natutuwa po tayo kasi nga marami pong senador ngayon Tsaka maraming mga senador na natulungan ni former President Duterte. Halos yung mga nakaupo dyan sa Senado, natulungan yan ng Duterte, ng mga DDS. Wala man lang mga boses ngayon. Hindi man lang nakikipaglaban para sa bayan. Except kay Bato, nagtatago na rin. Pero natuwa po ako dito kay Senator Idol Robin Padilla dahil sumama po siya sa Supreme Court, kasama ang mga DDS, kasama po si yung attorney Topacio, na kontrobersyal na attorney, inaway si Ann Cortez, nagbanatan sila sa social media, hindi ibang banatan yan. At sinakyan ng mga komunista. Pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Yes, okay po. Okay. Sige po. Yan na kayo galing. Sir, ano po yung agenda natin dito ngayon sa Supreme Court? Did you file any petition po? Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang membro ng PDP. Pangatlo, ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa tay kami naman. Dahil kami po ay
halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, isang taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga. Kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila. Pumirma din po ba kayo, Senator? Opo. Opo, isa po tayo sa mga nauna. 200 238,561 signatures. first batch. Ano ba, combination po yun, sir, ng first and second batch. At maybe 5,000 signatures. 150,000. Meron pa susunod. Meron pa po. Ito po lang po signature is to urge ko sa Supreme Court to release the mga candidates. Marami pong nag-aantay ng mga kababayan natin. So yung signature campaign na tayo kami naman, ang purpose pala doon ay hilingin na magdesisyon na ang Korte Suprema. Kasi nga long overdue na po ito kasi mantakin mo Pagka-aresto kay Tatay Digong, nagpetisyon na agad pagka-aresto, pag-kidnap, no? Yun yung tamang term talaga. Kailangan na ulit-ulitin natin yung word na pag-kidnap. Pag-kidnap kay former President Duterte noong March 11, ng 2025, marami na pong petisyon dyan sa Korte Suprema Tapos nagpetisyon din sila Katie Duterte, pamilyang Duterte, para nga pagdesisyonan kung ito ba illegal or legal. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw Kakasabi lang ni Medial Dia na ito ay kidnapping talaga, illegal talaga. Sabi rin ni Inday Sara, bugada naman si Inday Sara. Wala nga warrant of arrest Paano mo arestuhin yung isang tao wala kang warrant of arrest? Cellphone lang, pinapakita ni Turi, anak ng kagwang. Ang laki po ng pambababoy ng gobyernong ito kay former President Duterte na hindi po pwede itong makalimutan. Dapat magbayad dito si Bongbong Marcos. Ang Marcos admin, hindi lang si Bongbong, lahat ng nakipagsabwatan dito para lamang si Digong ay kidnapin. Ito ay maliwanag na state-sponsored po ito na kidnapping. Na harap-harapan niluloko ang taong bayan. Kawawa nga po tayo Bakit? Binibilatan tayo nila Para bang sinabi, wala kayong mga pinag-aralan, wala kayong mga alam sa batas. Gawin namin ang gusto namin gawin. Kaso nga ang problema dito, yung kapangyarihan ng mga animal na ito, hindi naman habang buhay yan. Kahit anong gagawin nila, impeachment nila si Inday Sara or i-convict nila dyan sa impeachment court, sa Senate, may Duterte pa rin na magiging Pangulo. Kahit sabihin na lang natin, convict nyo si Inday Sara dyan sa impeachment court, sa Senado. May mayor basti kami, may pulong kami. Kaya kahit sinong Duterte ang mangyayari, o ang tatakbo sa pagkapangulo, kung i-impeach nila si Inday Sara dyan sa impeachment court, si Basti man yan o si Pulong man yan, panigurado landslide yan, panalo pa rin yan. Wala pa rin kayong takas dito. Kaya yung impeachment, anak ng kagwang. Manguyot na lang kayo dyan, dahil hanggang dyan lang kayo. Pero yung sasabihin ninyo, makonvict si Inday Sara, malabo po yan sa sabaw ng pusit, hindi po mangyayari yan. Malabo yan. Ang nakikita ko po dito, sa tingin ko lang, talagang meron ng plano si Inday Sara dito. Para itong si Bongbong Marcos ay makulong. Hindi man sinabi ni Inday na makulong. Hindi naman niya pinupoint out. Pero ang liwanag po yun ng mensahe ni Inday Sara na pag yung kanyang tandem na vice-presidente ay ang trabaho nito ay magpakulong ng mga abusado, mga kurakot sa bayan noon, ngayon at bukas. Number 1 ka na sa listahan dito, Bongbong Marcos. Pati si Martin Romualdez. Kasi ang linaw ito kasong kidnapping ito. Talagang dapat makulong kayo sa bilangguan. Illegal ang pagka-aresto po ninyo. Tapos isang taon na po, kinulong ninyo si Tatay Digong. After 1 year, pagdating ng 3 years, si Tatay Digong sa kulungan, sabihin na lang natin, huwag naman sana. No? Anak ng kagwang, di mas malaki po ang kasong kakaharapin ni Bongbong Marcos dito. Bukod sa korupsyon, bukod sa GAA, bukod sa flood control, PhilHealth funds, ang daming kaso na pwedeng ikabulok ni Bongbong Marcos sa bilangguan. Hindi niya ito matatakasan Yung ginawa niya sa QGC, anak ng kamuti, daming kaso ito. Kaya kawawa kayong mga alipores ni Bongbong Marcos. Makakatikim talaga kayo ng bilangguan pagdating ng 2028. Kaya nga ngayon si Sandro talagang na siya, ang tawag dyan, double time na. No, sa pangangalap ng perma ng mga kongresista. Hindi natin alam kung ano yung mga pangako. Sana makatagpo ka, Sandro, ng mga kongresistang may prinsipyo at ilaglag ka, no, na meron ka na namang pangako. Kasi last year, 150 million bawat perma at meron pang 4-liter release na proyekto para sa mga buhayang sumuporta na ma-impeach si Inday Sara. Napaka-awkward nga Yung mga hinayupak gustong ma-impeach si Inday Sara. Pero sila, dinideliveran sila ng mali-malitang pera. At meron pang isa dyan, may utang pa kay Inday Sara. 8 milyon. Di ba, Jinky, Luestro? Umamin din naman siya na may utang. Magbayad na daw siya Utangin na, magbayad kayo sa bilangguan. Pwede man ito ipakulong ni Inday Sara, itong si Luestro.
No, kasuhan na lang ng kriminal. Large scale estafa. Pwede yun, kasi tinakasan man yan, hindi man siya nagbayad. Ilang taon na? Inamin naman din niya. Inamin naman din ni Luis Tro na may utang siya. Ito, panoorin natin yung video. O yan, hindi daw siya aware sa utang. Rest assured po, na kung may makikita akong papel Bayad ka. na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ay sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Sisikapan mo. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Kung ngayon, nakalimutan mo na. Nung humingi ka ng tulong sa law firm ni Mans, okay ka. Tapos ngayon, sisingilin ka na. Hindi mo alam yung 7 na milyon. Bayaran mo na yan. Tubong lugaw ka naman Pumaldo ka naman sa malita-malita. Mali-malita gang. Bayaran mo na. Yan na nga ang mahirap sa inyo Akusa kayo kay Inday Sara kayo pala yung mga sindikatong mga mukha na ito. Ito mga kabisdak. Pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ipakulong mo silang lahat, Day. Pag naging presidente ka, Day. No mercy. Pakulong mo yung mga animal na yan, mag-agantiho tayo. Narito rin naman yung kaunting interview kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lang mga Tabawenyos, mga Pilipino, galit sa nangyari. Pag-inap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit. At hindi pa yung galit hanggang hindi pamalik dito sa sila nating Pangulong Rodrigo. Ayan, medyo lang yung audio Alam nyo po, sa totoo lang, hindi lang naman dabawin nyo yung galit dito. Sa gobyernong nakangiwi ang pangakundi maraming mga Pilipino. Noong una, mga didiis lang yun po yung galit nung nangyayari kay Tatay Digong. Pero later on, buong bansa na, galit po kay Bongbong Marcos. Bakit? Nadagdagan pa lalo ang pagkagalit at pagkamuhi ng mga Pilipino sa gobyernong ito. Anong dinagdag? Anak ng kamuti. Yung ginagawa ho. No? Ngayon, ang gobyernong Marcos, panggagago sa mga Pilipino, paglilimas sa kaban ng bayan. At saka yung nangyayari sa digmaan ngayon, Middle East. Diyos ko, mas inuna pa yung mga hilig nila kaysa mga OFW. Yan yung tandaan ninyo. Yung galit ng mga Pilipino kay Bangag sa gobyernong ito, sobra-sobra na. Patong-patong na issue. Patong-patong na pagkamuhi ng mga Pilipino. Mahal ang bigas, mahal ang gasolina, mahalat ng pagkain, bagsak ng ekonomiya, palitan ng piso kontra dolyar, bagsak. Kaya nagpatong-patong na ang galit. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wala pong makakatalo kay Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kaya ang gagawin nila, gusto nilang impeach, pero malabo pong mangyari yan. Panuorin ninyo kung paano dinumog si Inday Sara dyan. Anak ng kagwang, hindi ito magagawa ni BBM. Yan o. Tingnan mo naman, kaya mo to, Nyor? Diyos ko, dumog, no? Grabe. Ganon katindi. Tatayong balahibo mo dito. Tatayong balahibo mo dito talaga. Grabe na. Ayan o. Mahal ang taong bayan ang mga Duterte. Oh my gulay. Grabe tumog talaga. Punong-puno. Ayan na, bungit. Hindi nyo kaya to, mga bubonistang pangalista. Ganito karaming tao. Ayan o. Pinagkakaguluhan o. Selfie dito, selfie doon. Parang nagiging santa dyan si Inday Sara
Sa loob po ng simbahan pa yan, ha? Hindi mapigil ng tao na talagang, oh, Duterte. Kahit sa simbahan, sumisigaw Duterte. No, Duterte. No. Yung Duterte sigaw, may sigaw din, Marcos Pisot. Grabe, oh. Dinomog, legit, literal. Duterte. Wala. Hindi kayang talunin si Inday Sara. Ganito ka, ano? Karaming tao. Oh my gulay. Sa simbahan na yan, ha? Hirap na si Inday Sara, hindi mahulugang karayon. Grabe. Rockstar na rockstar talaga. Grabe. Tako. Oh, walang karte-arte si Inday. Ganun po, kamahal ng maraming Pilipino ang mga Duterte. Kaya, Nyor, manguyot ka na lang. Mga dilawan, hindi nyo to kaya. Kaya nyo ba magparami ng tao, walang ayuda, walang akap, walang AX, pero dinumog ng maraming Pilipino, hindi mahulugang karayom. Magtago na kayo, mga hinayupa kayo. Bago po tayo magwakas, meron lang po akong ipi-play na video na dapat hindi natin ito makalimutan. At naniniwala ako, there will be a day of reckoning. Panoorin po natin ito, kaganapang ito. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, ito pa sir, 8:30 na sir. May hinihintay na muna anak. Hindi, siya, on record, ako ang humingi ng record. Ang anak ko, pupunta dito. Pero hindi darating yan, kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari. Ang dala ng dati. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niya papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir, hindi mo upon the order. pinipili mo pinapasok. Yes sir, upon the order sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Tandaan mo yan, Tore. Makukulong ka sa bilangguan sa 2028. Mark my word. Naniniwala ako dyan. Sa sinasabi rin ni Tatay Digong na mauubos kayo pag naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara. Walang ariglo yan. Kaya ikaw, Tore, pag naging presidente si Inday Sara, Mayo Agis pa lang ng gabi, tumakas ka na sa Pilipinas kasama ng amo mong bangag kasi paniguradong kulong kayong lahat.